Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo upang tayo ay manalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang aming Diyos, kayo ang aming tagapagligtas. Salamat po na muli inyo kaming inipon upang humarap sa inyo at manambahan. Nawa samahan po ninyo kami, ihanda sa pakikinig at pag-unawa sa mga mensaheng aming pakikinggan. Kayo nawa ang manguna sa amin ngayong gabi. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak na nagnanais pang matutunan ang aral ng paghihirap. Nawa ang inyong patnubay at gabay ay nasa atin, online o nasa bahay-sambahan. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa mga kasalanan at linisin sa aming karumihan upang maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo upang magpuri sa pamamagitan ng pag-aawitan. Good evening po sa ating lahat. Good evening. Magpuri po tayo sa ating Panginoon. Kantahin po natin, Glorify Thy Name. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. That's why we praise Him. He came to rise, to show His
po, tayo po'y mag-ikot sa bawat isa at kamustahin habang inaawit ang God's Wonderful People. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Maaari na po tayo magsiyo po at dako po tayo sa ating announcements and reminders. Yan. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday po via Bethany Cubao, members, group chat, Facebook page, and YouTube channel. Yan. And Sunday worship service naman po, start at 9 a.m. Yan, join. Ano po tayo, no? Mas masaya po sana na mag face-to-face. No po? And meron din po tayong Facebook live stream. Yan. Sunday worship service team, magdisiplina at pagdidisiplina. Kawikaan 22 verse 15. Yan. And ang ating choir practice po, gaganapin po yan sa June 2, 2024. Yan. 1 p.m. po hanggang 2 p.m. sa church auditorium po. And ang ating guitar lesson po sa June 2 din po. Yan. 2 p.m. naman po to 3 p.m. dito rin po sa church auditorium. Yan. Ang ating adult Sunday school class. Yan. Every Sunday po. Yan. 3 p.m. sa Bigonia Room po. Yan. Koyi Cubao. Yan. Ang ating weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, track distribution, and BKBC every Saturday. Yes. Special mission gift giving every last Sunday of the month, and ang ating Lord's Supper every last Sunday of the month. Yan po. Yan, sa darating po na June 2, yan po ang ating Children's Sunday. Yan, no? Yan. And ang ating kinahihintay, yan, sa mga papa, sa ating Father's Sunday. Yan. Gaganapin naman po yan sa June 16. Yun. Mukhang naghahanda na po yung mga mami natin para isurpresa yung... Amen po ba? Yun, no? Mukhang special po yun, no? Yun po. Tayo po ulit magsitayo para sa pagpapuri sa ating Panginoon. Lord, I offer my life.
po, maaari na po tayo magsiupo at ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sa papangunahan po yan ni Brother Renato. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nasa online. Gabing Miyerkules na maulan. Ano po? Dati, inaabot natin ang sobrang init ng panahon. Ngayon naman, basang gabi na Miyerkules. Ang ating pamagat ng ating teksto ngayong gabi, mga aral sa paghihirap. Ayan po. Buti pa ang paghihirap, pinag-aaralan, ano po. Aral sa paghihirap upang maging matatag sa hinaharap. Pagka walang hirap, walang ligaya, sabi nila. Ang ating teksto makikita sa pangalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 17. Pangalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 17. Sabay-sabay natin basahin. Inanyayahan ka muna kayong tumayo, sabay-sabay natin basahin. Pangalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 17, handa basa. Ang bahagya at pananaliang kapagitayan dinaras namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan, walang hanggang at walang katulad. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, na binigyan po ninyo kami ng aral sa paghihirap. Nawa ang inyong layunin ang manaig, hindi ang sa amin. Nawa ang pagsubok na ito ay maging pagpapala at magsilbing gabay sa aming buhay araw-araw. Samahan po nawa ninyo ang inyong lingkod, pagkaluban ng kaalaman, katatagan sa pagpapahayag ng mensahe ng naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na tayo magsiupo. Mga aral sa paghihirap. Maaari bang na mayroon makukuhang aral o leksyon sa paghihirap? Yan ang nadalas na tanong, naghihirap na nga. Magkakaroon pa ng matututo pa. Opo. Ang sagot, opo. Sabi nga sa ating teksto, ang panandalian kapighatian dinaranas ngayon ay magbubunga ng kagalakan. Walang hanggan. Opo, bunga ang kagalakan ng walang hanggan. Sa bandang huli, yan po ang atin aanihin. Ang panandalian, ang kapalit pang walang hanggan. Sabi nga ng iba, ang walang pinagdaanan hirap ay walang matututunan sa hinaharap o sa mga darating. Hindi laging sarap, ano po? Dapat danasin naman ang hirap upang maging handa. Maging handa sa hinaharap, maging bihasa, matatag, hindi matitinag. Ayan po ang makukuhang benepisyo sa paghihirap. Sanay sa hirap, malakas. Maaring ang paghihirap natin ay hindi kasintindi ng naranasan ni Apostol Pablo nang dahil sa pagtitiwala kay Kristo.
Tumanggap siya. Opo. Tumanggap si Apostol Pablo, hindi ng pabuya. Tumanggap siya, ang tinanggap niya ay hagupit. Palo, hagupit mula sa kapwa niya Hudyo. Pinagbabato, walang makain, at nanganib ang buhay. Mababasa po sa pangalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 27. Maring hindi natin mananasan mapagmalupitan ng dahil sa atin pagtitiwala kay Kristo. Pero siguradong mayroon na nararanasan ang ibang Kristiyano na paghihirap ng mga nagtitiwala kay Kristo. Tulad natin, mga nagtitiwala sa Diyos. Ano po? Iba't ibang paghihirap ang ating mga nakakaharap. Tulad ng mga karamdaman o sakit, kulang sa pinansyal, at walang trabaho. Ayan po ay hindi may pagkakaila. Mamaya, mababasa natin sa ating screen ng ating panalangin. Totoo po nangyayari sa ating mga Kristiyanong mga yan. Kasama sa buhay Kristiyano ang paghihirap upang maranasan naman ang pag-unlad. Mayroon tayo dalawang bahagi sa ating teksto. Una, layunin ng paghihirap. Pangalawa, reaksyon sa paghihirap. Ayon nga dito sa ating teksto, sa layunin ng paghihirap, ayon sa pangalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 17. Ang bahagya at panandalian, kapighatian, dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan walang hanggang at walang katulad. Ang layunin upang ituwid at itama. Ituwid at itama tayo. Hindi po ito ang paraan ng pagpaparusa ng Diyos. Ito po ay upang matuto tayo, matuto sa ating mga maling gawain. Tulad na lamang po, kapag humarap tayo sa salamin. Nagulat tayo at bigla tayong lumaki, lumubo. Ang pagbabago, ang makikita dito ng pagbabago ay tumaba. Sino ang may gawa? Tayo mismo. Tayo ay may kagagawan. Kaya tayo itinutuwid ng Diyos. Itinutuwid ang ating tayo ng Diyos at itinatama. Upang ituwid at itama, sabi nga ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 11 at 12, sabi dito sa 11, Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Ang saway ni Yahweh at ang pagtutuwid ay huwag baliwalain. Sa 12, pagkat ang lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Ang itinatama, ang saway ni Yahweh ay itinatama tayo sa mga mali nating ginagawa.
Tayo ang nagkakamali, ano po? Ang may mali. Tumataba tayo sa sobrang kain. Nagtaka ka pa. Ikaw ang may gawa o tayo ang may gawa. Ayon sa unang Korinto Kapitulo 11:32, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ang sanlibutan. Kung hindi tayo nakakaranas ng paghihirap, hindi tayo tunay na Kristiyano. Opo. Tayo'y mga anak sa labas. Itinutuwid niya tayo dahil dinidisiplina tayo ng Diyos. At ang ating paghihirap ay katunayan ng natatanging pag-ibig ng Diyos para sa atin, mga Kristiyano. Kung ayaw natin ituwid at itama ng Diyos, huwag tayong pasaway. Ano po? Kung Kristiyano na tayo, malaya na. Mali po. Lalo pa tayong hinuhubog, hinuhulma, sinasanay ng Diyos na maging mabuti upang huwag masama sa hatol ng sanlibutan. Tayo ibinukod dahil tayo mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya ayaw ng Diyos na tayo mapasama sa parusa ng sanlibutan. Kaya dapat tayo magtiis sa hirap darat sa bandang huli. Sa bandang huli, makakamtan din natin ang ginhawa sa langit. Ang layunin ng paghihirap upang tayo'y makinabang. Ano po? Kahit ang paghihirap, malaking pakinabang, ano po? Sabi dito sa ating teksto. Upang makinabang. Ayon nga sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 10, sabi dito, sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa atin ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Opo. Sa ikabubuti natin. Ayun ang ating pakinabang. Ang paghihirap ay nasa atin ikabubuti. Tingnan po natin ang isang halimbawa lang po ito, ano po? Kaputol na kahoy. Kaputol na kahoy, pagpalagay natin 2x2, ano po? Kung tinutunan po natin, ay panggatong na lamang, wala nang silbi. Walang halaga. Pero, kapag ito'y hinulma at gawang bulilyo o balastre, ito po ay mayroon ng halaga. Bakit? May malaking kaibhan. Dati panggatong sa apoy, sapagkat hinulma, hinubog, nilagyan ng disenyo. Kaya tayo hinuhulma ng Diyos para sa atin ikabubuti. Ikabubuti natin. Layunin sa paghihirap upang magbunga ng kagalakan. Upang magbunga ng kagalakan. Hebreo 12:10 pa rin, ano po? Sabi nga dito, sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa atin ikabubuti.
Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Ayun po. Upang tayo'y maging banal tulad niya. Ninanais niyang gawin tayong lalo pang banal, lalo pang katulad niya, lalo pang kawangis niya. At ang kailangan dito ay ang paghulma, paghubog, at paraanin ng paghihirap upang lalo pang makatulad niya tayo. Layunin ng paghihirap upang tumanggap at tumatag at magtagumpay. Nagdudulot ito ng katatagan at pagtatagumpay. Pagtatagumpay ng ang pagpapahirap, paghihirap sa huli po. Pagka walang paghihirap, hindi duman sa paghihirap, walang tagumpay. Ang mga atleta nga nagpapakihirap sa training upang magtagumpay. Ayon nga sa Santiago 1:3 at 4, dapat ninyong malaman na napapatatag ang atin pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Opo. Napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ano po? Napapatatag ang ating pagtitiwala sa Diyos. Napapatatag ang ating paninindigan upang sundin ang kanyang kalooban. Hindi tayo aatras sa mga utos sa Diyos. Dapat tayo laging susulong matatag. Kapag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito, nagiging matatag tayo sa pagharap ng iba't ibang pagsubok na maaari pang dumating sa ating buhay. Kaya nga, dapat, sabi nga sa 1:13 ng Santiago, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kung walang pagsubok, hindi makikita ang ating pagtatag. Ayon pa sa 1:4 pala, sorry. Santiago 1:4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Magpakatatag hanggang wakas. Hindi lamang simula tuloy-tuloy tapusin hanggang wakas. Baka ang akala natin hanggang simula lamang tayo, dumating tayo sa kalagitnaan, okay na. Hindi pa po, hanggang wakas ng ating buhay. Hindi lamang kapuspusan, uganap ang hatid ng pagiging matatag sa pagsubok. Hindi lamang, may hatid din itong masaganang biyaya. Masaganang biyaya. Sobra-sobrang biyaya. Hindi tayo magkukulang ng biyaya. Tulad ni Job, na binigyan ng matinding karamdaman. Namatayan ang mga anak. Naubos pa. At nawalaan ng kabuhayan. Ngunit, nang magtagumpay, iba yung ulit. Iba yung ulit pa ang bumalik. Ang ibinigay ng Diyos.
nakapalit. Sobra-sobra, hindi lamang doble. Kaya dapat tayo magpakatatag hanggang wakas. Ayon pa sa ang layunin ng paghihirap upang magliwanag. Magliwanag. Naiiba. Madali mapansin. Nagliliwanag. Na dapat tularan. Na dapat sundan. Kinagigiliwan. Ayon nga sa Efesyo Kapitulo 5:8. Efesyo 5:8. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Ano po? Dati tayo'y nasa kadiliman. Ano po? Ngunit ngayon, nasa kaliwanagan na. Kung tayo ay nasa kadiliman pa rin, wala tayong may bubungang mabuti. Pero kung namumuhay tayo sa liwanag ni Kristo na siyang ilaw ng mundo, nakikita sa atin, sa ating buhay, ang kabutihan, katapatan, at ang katotohanan. Opo. Yan ang benepisyo ng layunin ng paghihirap. Ang ating pangalawang bahagi, reaksyon sa paghihirap. Sabi nga dito sa ating teksto sa pangalawang Korinto Kapitulo 4:17, ang bahagya at panandalian kapighatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan walang hanggang at walang katulad. Maaaring ang reaksyon ay nagtatanong ng bakit. Hindi lamang isang bakit, maraming bakit. Kung sa English, bakit, timba-timban po. Marami, baldi-baldi. Na bakit? Bakit nangyari sa akin ito? Galit at hinanakit ang nasa isip. Ayan ang unang mga reaksyon. Sa halip na pasakop sa Diyos, nauuna ang manisi kaysa magpasakop sa Diyos. Ang pag-uugaling ito ay magtatapos sa katigasan ng puso. Matigas ang puso ng mga taong ganito. Maaring manghina tayo at sumuko sa kalagitnaan ito. Opo, sa kalagitnaan ng ating mga paghihirap. Maaring suko na, surrender, hindi na kaya. Pero hindi dapat sumuko. Magpatuloy sa pakikipagbuno sa kahirapan. Pag atin ito ilalabanan, magsasawa din yan po. Lalayo din yan. Opo. Basta wag lamang po susuko. Hindi tayo magtatagumpay kung tayo ay susuko. Sapagkat sinasabi ng Panginoon sa pangalawang Korinto Kapitulo 12, versikulo 9, ganito ang kanyang sagot.
Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Ayan po. Kaya hindi na kailangang magtanong pa ng bakit. Kumpleto, sapat, hindi kulang. Oo. Sapat po sa lahat ng pangangailangan. Gamitin natin ang tama. Hindi inuuna ang reklamo. Hindi magkukulang ang biyaya ng Diyos. Sobra-sobra kung magbigay. Kaya hindi tayo, wala dapat marinig na reklamo. May pagpapalang nakalaan sa pagdadala ng tinik, ng pagsubok, at ng kahirapan. Opo, mayroon pagpapala na aanihin sa bandang huli. Ang mga negosyante nga, namumuhunan, naglalabas ng pera upang tumubo at kumita. Ang ating puhunan ay ang pagtiyatsaga at pagtitiis ng hirap upang sa huli aani tayo ng tagumpay. Maaring tanggapin natin at dalhin ito. Ito ang pinakamababang uri ng tagumpay. Ang mahalaga, nagtagumpay. Masama kung hindi nagtagumpay. Mahalaga, nagtagumpay. Maaring masaya tayong napasasakop sa kalooban ng Diyos. Yakapin ang kalooban ng Diyos at manalangin na naway magkaroon ng pag-unlad sa atin buhay Kristiyano. Umunlad, huwag mamalagi sa baba. Tumaas naman ang rango nating kaunti. Taas, unti-unti. Huwag lamang laging nasa lalim. Ito ang pinakamataas na uri ng tagumpay. Lalong higit kung susundin ang kalooban ng Diyos. Panghuli, ang lahat ng mga kahirapan, mga pagsubok at iba pa ay mula sa kamay ng Ama. At nalalaman natin na ito ay makabubuti sa atin. Makabubuti, hindi sa ikasasama. Kaya huwag tayo magtaka na mayroon makukuhang aral ang paghihirap. Magandang gabi. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salita ang aming pinag-aralan. Nawa magsilbing aral po sa amin ang mga kahirapan na bumabagabag sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming maging matatag sa pakikipagbuno sa mga pagsubok upang sa gayon ang reaksyon namin ay huwag manlupaypay. Naway tulot niyo po na kami ay magtagumpay sa kabila ng mga ito. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Nawa puspusin po ninyo kami ng inyong biyaya at kalinga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.
Sa ating pagkakaloob, ayon sa ating teksto, Mateo 6, versikulo 33, 34. Sabi niya sa Mateo 6:33, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34, kaya't huwag niyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na kaarawan ang kanyang kasamaan. Tama. Ibigay po natin ang pinakamahusay na handog sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa lahat na biyaya pinagkakalob niyo sa amin araw-araw, maging kalakasan sa aming katawan, sa aming paghahanap buhay. Nawa sa aming pagkakaloob, hipuin mo ang aming puso na magkaloob ng may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat, Panginoon, sa natapos sa aming pagkakaloob. Nawa ang salaping aming nakalap ngayong gabi ay nawa pagpalain at magamit nawa sa bahay-sambahan ang naayon sa iyong kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Sus. Amen. Tayo po ulit magsitayo para sa huling awitin. Great is thy faithfulness.
tayong nakatayo. Sa ating pagtatapos, tayo ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa natapos namin pananambahan. Sinamahan po ninyo kami at sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga mensaheng kaloob po ninyo na aming napakinggan. Nawa ang lahat ng ito ay aming isapuso at ipamuhay. Tunay nga po, Panginoon, na nasa inyo ang aming kalakasan, katatagan, at pagtatagumpay. Sapat po ang inyong biyaya upang kami ay tumibay sa pagharap ng mga pagsubok. Nawa ang inyong layunin ay magbigay liwanag sa mga madilim na hinaharap sanhi ng mga paghihirap. Kayo po, Panginoon, ang tanging kasagutan ng mga ito. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi sa gawain na tapos namin ngayon. At salamat sa mga sumusubaybay sa online. Nawa ang pagpapala namin ay ganun din sa inyo. Nawa ang mga dalangin aming isanasamo, kung inyo pong luluubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, samahan po ninyo kami at ingatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.
Amen.